nakapanghinayang lang na worth 150,000 pesos na pabahay ay nawala na lang ng ganun-ganun na lang para sa kanila dapat yun. Nag-message po sa akin yung barangay ninyo. Ano sabi? At nagsabi po sila sa amin na wag na daw po kami dito pumunta sa inyo o wag na daw namin kayong ipagpatuloy yung pagtulong namin sa inyo. Sa totoo lang na hindi na dapat ako dito pwedeng bumalik. Hindi na ako pwedeng mag-vlog sa inyo. Na may kamag-anak daw po na nagpunta doon at sinabihan nga daw po na itigil daw po namin yung pagtulong. Ayun, ay titigilin nyo. Isang pangyayari na akala ko'y sa unang pagkakataon ay magkakaroon ng aming team ng magiging pabahay o tulong dito sa San Juan, Batangas. Magandang hapon sa lahat at sobrang na-miss ko tong pagkakataon na to. Ngayong araw dito tayo kina Giseline, yung na-vlog natin dito sa bayan ng San Juan, Batangas. Tama akong San Juan, Batangas. So pumunta ako dito para po klaruhin din sa kanila kasi may mga pangyayari nung time na hindi ako dito nakabalik ay may mga na-receive akong messages na kailangan ko ding sabihin sa kanila at karapatan nilang malaman yun. Okay, tara! Kumusta, Giseline? Kumusta ka naman? Kamusta ka? So, pasensya na kayo na kung ngayon lang ulit ako nakabalik ha. Kasi nanganak yung misis ko ay so hindi ako makaalis kasi kailangan ko silang bantayan. Kaya ngayon lang ulit ako nagkaroon ng pagkakataon na makalabas ulit kasi may nagbabantay na sa asawa ko. Okay, so ano po sabi sa inyo ng anak nyo, Nay? Ano sabi ng anak mo sa inyo? Bakit? Kung sino nga doon magpunta dito. Kako yung mga vlogger. Ano po, Nay? Bali, Nay, dito ba sa'yo? Wala ka bang kamag-anak dito na nagpunta? Madami ng parating ano eh. Madaming pumunta? Ano pong sabi sa iyo? Sabi yan po nga. Ay, ikaw pala yung pinuntahan ng mga vlogger. Kako hindi ko naman yun alam eh. Nagalit ba sa iyo? Hindi. Galit ba sila o ano? Hindi naman nagagalit. Ano pang ibang sinabi sa iyo, Nay? Yun lang. Okay, Nay. Sige po, ganito, Nay. So, kami, Nay, di ba, nung una, pumunta kami sa barangay ninyo. Tapos, nagtanong kami kung sino po yung pwede naming matulungan dito sa lugar ninyo. At sinabi nga po ng barangay na pwedeng namin kayong puntahan. Yun ay hindi nyo alam, ano? Hindi ko na may pupunta dito. Ba't ang dami nyo langaw, Nay? Ala, sobra. Ay, dito sa San Juan? Oo, ang dami. Oo nga, kasi ganito dito sa Batangas, minsan yung ano yung alitap-tap. Kung minsan naman langaw. Okay, so may balita, bago ang lahat, may balita na kayo sa asawa nyo? Wala. Hanggang ngayon, wala pa rin? Wala pa. Okay. So, dito mga kabayan ay may mga usapin kasi sa family nila na bawal nating ilabas sa social media at about sa papa niya, sa papa ni Giseline at kay Giseline. Basta may mga usapin dyan na hindi pwede nating pag-usapan dito maselan. Okay, so ganito, Nay. Hindi ko napapaliguyin. Sa totoo lang, nag-message po sa akin yung barangay ninyo. Ano sabi? At nagsabi po sila sa amin na wag na daw po kami dito pumunta sa inyo o wag na daw namin kayong ipagpatuloy yung pagtulong namin sa inyo. Sinabi pala. Pero, Nay, hindi po sila may kagustuhan na wag na kaming tumulong sa inyo. Mga kamag-anak niyo po, Nay. Sabi nga nung aking ko humingin daw ng kaunting tulong. Oo nga po, Nay. Kaya nga lang po, ang dami niyo daw pong kamag-anak na nagpunta yata sa barangay at sinabihan po yung mga kasama namin pupunta dito na baka daw po pwedeng wag na lang namin ipagpatuloy yung pagtulong namin sa inyo. Sabi. Kasi baka daw malagay na naman kami sa alanganin kasi nangyari na ito sa ating guys dati, di ba? Kalamamit dati na nalagay tayo sa alanganin. Kaya pumunta ako dito kasi ayoko naman po, sa totoo lang gusto ko talaga kayong tulungan, Nay, kasi nakita ko po yung sitwasyon nyo ay
Ayaw ko pong dumating sa punto na iisipin yung nangako lang si Marcos na babalik dito pero hindi naman na kami binalikan. Kaya nay, ako nandito. Kala ko nga hindi na babalik kayo. Oo nga nay, ang masakit pa niya nay, yung pagbalik ko dito, ganito pa yung magiging pag-uusap natin. Okay, sa totoo lang guys, ito sabihin ko po sa inyo, nangihinayang ako ng sobra dito kala nanay. Before pa po mag-message sa amin ng barangay, may kausap na po akong sponsor para sa kanila. Sa totoo lang guys, sobrang saya ko nung time na yon nang malaman ko na may willing sa kanilang tumulong na magbigay sa pabahay. Alam niyo po kung magkano guys? Worth 100,000 pesos. At sabi ko nga po, napag-usapan namin, magdadagdag ako, willing ako magdagdag ng 50,000 pesos para lang makapagpatayo ako dito sa Batangas ng first time pabahay ko na kahit pa paano maayos-ayos at malaki-laki. Sa budget na 150,000, tingin ko naman kahit pa paano makakapagpagawa na tayo ng konkreto nun. Kaya sobrang nanghinayang din ang sponsor nung matanggap namin ang message ng barangay. Nay, dito sa barangay ninyo, sobrang sensitive po dito. Ano? Sobrang sensitive po ang namumuno dito. Ayaw niya yung may mga magkakaproblema, ganyan, sa barangay niya. Sobrang sensitive po nila dito. Ngayon guys, ito yung mga conversation namin ng sponsor. Papakita ko sa inyo. So, Nay, anong masabi mo dun? Hindi yun nga. Ang gusto ko nga humingi ng tulong para nga maipagpagawa ng aking bahay. Oo nga po, Nay. Maidagdag. Kami din po, isang sabi ko na lang po sa sponsor niyan ay magpapadala na po siya sa amin. Kaming bahala magdagdag. Kaso nga po na yung problema, barangay po sa amin na nagsasabi. Yung may hawak po sa inyo dito na baka pwedeng wag na kami ditong magpatuloy ng tulong kasi medyo maaalangan daw kami sa lahat ng kamag-anakan ninyo. Ano po ba ito, Nay? May usapin po ba tungkol sa asawa nyo? Hindi ko na alam kung saan naroon yun eh. Guys, meron kasing usapin sa, yung nasasabi ko sa inyo kanina, may usapin sa side ng asawa niya na medyo alanganin. Gusto kong pag-usapan sana, gusto kong alamin. Kaso nga lang, nanggaling sa kanila, hindi galing sa ibang tao. Kaso nga lang, medyo sensitive talaga at alam kong yun yung isa pa sa ikakagalit ng marami sa side ng mister niya o kanino man kapag ka nailabas natin yun dito. Ngayon ko nahalungkatin yun, kaya nga kausap namin yung barangay nun, sabi ko baka pwedeng kasi may budget na, kung baka nakaredy na yung budget, baka pwedeng tuloy yung tulong, pero yun nga sabi nila ay baka pwedeng wag na. Sa totoo lang na hindi na dapat ako dito pwedeng bumalik, hindi na ako pwedeng mag-vlog sa inyo kasi nga sinabihan na nila ako ng ganun. Kaya nga lang ayaw ko naman na sumama yung tingin nyo sa akin. Balita ko na pinagpapagawa kayo ng bahay ng anak nyo. Nagpapagawa naman kami. Saan ho pinapagawa, Nay? Doon sa mga atilor na doon, yung kasama ninyo punta dito. Okay. Yun na po yung tinuro sa aming location. Nung kasi sabi ko nga ay makakapagpagawa tayo ng bahay kila nanay, saan pwede. Tinuro nga po sa atin yung location doon. Maganda yung location, maraming bahay na iba, nanay? Oo. Maraming kapitbahay? Oo. So nakakapanghinayang lang na worth 150,000 pesos na pabahay ay nawala na lang ng ganun-ganun na lang para sa kanila dapat yun. Ano kaya na pwede natin gawin? Pwede nyo bang kausapin ng kamag-anak nyo? Kaya nyo ba silang kausapin? Kasi kami, Nay, naka-ready lang po kami, nakahanda po kami. Ako po, Nay, kahit na alam kong alam ng mga manod, galing ako sa gastusan. Pero dahil sa kagustuhan kong makapagpagawa dito sa Batangas in the first time ng pabahay, ay willing ako magdagdag ng 50,000 pesos para lang matuloy po ito, para mas malaki-laki. Kaya nga po sabi ng aking anak
Humingi kayo. Hindi po ba alam ng mga anak ninyo? Hindi alam? Alam na nga. Hindi po ba nila alam na nagagalit ang iba niyong kamag-anak? Hindi. Hindi ninyo alam? Hindi. Hindi rin niyo alam na nagpunta sa barangay? Hindi. Hindi ko alam. Nay, ganito na lang. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon, ha? Kasi gusto ko talaga makapagpagawa dito sa inyo. Nay, kausapin mo po ang mga kamag-anak mo, lalo na sa side ng asawa mo. Okay lang naman kahit di naman natin pag-usapan tungkol sa asawa mo, wala namang problema yun. Ano? Basta't yung kausapin mo lahat ng side mo kung bakit may pumipigil sa pagtulong namin sa inyo, ha? Tingin nyo, bakit may pumipigil, Nay? Ayuwan ko. Hindi ko alam. Sigurado kayo, Nay? Wala sa inyo sinasabing iba? Wala. Giseline. Lang. Oo, pinagpapagawa ka na pala ng bahay. Bahay? Ilang araw nang ginagawa, Nay? Napatigil at gawa nga naghahanap ka ng kuwan yung aking Budget, anak. saktong-sakto Oo, sana. budget. Saktong-sakto sana, guys. Kung may pinapagawa nila, pwede nang pagawain ng mas malaki-laki. Nag-message nga po kami sa barangay, pinamessage kay Rans. Sabi ko, sabihin mo Rans, may budget na sa bahay. Anong sagot nila? Di ko alam kung anong naisagot kay Rans kasi si Rans po yung kachat. Nasa Bicol naman si Rans. Pero yun nga, ang isa na lang ditong paraan ay makausap ni nanay yung mga kamag-anak niya at papuntahin sa barangay para mag-message ulit sa amin. Mag-aantay kami hanggat nandito po kami. Okay, pero sa ngayon na pasensya na kayo, hindi mo na ako makakapag-abot sa inyo, ha? Kasi baka kami naman yung maalangan sa mga kamag-anak nyo. Ayaw naman namin magka-problema na naman kami. Kasi tumutulong na nga lang tayo, nagkaka-problema pa tayo. Magiging pangalawang pagkakataon nito na mababarangay tayo. Una, kay Mamit Daddy na barangay tayo dahil lang sa pagtulong natin. Hindi ko alam eh. Hindi pala na po yung napunta doon. Ganito na lang, Nay. Tanong niyo po sa barangay kung sino po yung nagpuntang kamag-anak niyo doon at sila ang kausapin niyo. Ha? Kung bakit biglaan naman na minessage kami ng wag nang tumulong dito. Nay, kami, Nay, kaya ako nagpunta dito, Nay, kasi gusto ko nga kang ipaliwanag sa inyo, ha? At kung magagawan pa natin ng paraan, gawa natin ng paraan. Nandiyan lang naman kami ng sponsor na naka-ready lang naman kami. Ano, Nay? Nagtanghalian na ba kayo? Ano ulam nyo? Sardinas. Sardinas? Sino yung bang anak ninyo nagpapagawa ng bahay? Siya din yung nagpapadala sa inyo? Yun ang nagbibigay sa akin. Babalik pa ba siya sa trabaho niya? Babalik ko. Kami nagpapagawa nga lang ng bahay. Nay, anong masabi mo sa malaking halaga sana to, Nay? 150,000 sana itong ipampapagawa natin ng bahay nyo. Mawala na lang ng ganun-ganun na lang dahil lang sa kamag-anak na ano. Hindi ko alam eh. Sa totoo lang, sabi nga ni Commander, guys, ay nako, tigilan mo na yung ganyan kasi nadala na rin si Commander po ay nako, tigilan mo na yung kapag may ayaw ang kamag-anak, stop na kagad tayo, wag na nating ituloy. Pero ako lang yung nagpumilit po na pumunta dito ngayong araw kasi nga ayoko namang isipin nga nila nanay na tayo po ay nangako lang na babalik pero wala naman. Kaya nandito kami ngayong araw. Kasi guys, tinan nyo itong sa mga hindi nakakita, na ipakita nga ulit natin itong bahay nyo para mas maunawaan nila kung bakit gusto ko po kayo mapagawa ng bahay. Tinan nyo guys, pasok tayo sa loob. Pasok ako, Nay, ha? Oo. Tinan nyo guys. Oh. Ito lang yung tinutulugan nila Giseline. Di ba, Nay? Ni Giseline, ito giba na. Giba na. Tapos, ay akong ang dingding nila, yang kuhan. ano nga tawag dito, Nay? Yang Trapal. 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 Oo. Trapal lang. Tapos, ito, wala silang maayos na pintuan. Di ba? Si Giseline po ay may kapansanan. So, kailangan din niya ng safety. Tapos, dito naman si nanay natutulog sa munting kwarto na ito. Na
Wala ding maayos na lagayan ng gamit. Ito yung bahay nila, kaya ako sobrang saya ko nung sinabi ng sponsor na willing siyang tumulong. At sabi ko nga willing din ako magdagdag para mas malaki-laki may pagawa. Tinan nyo din yung kusina nila, oh. Ayan, oh. Oh, tinan nyo nga yung ano nila, oh, pintuan, oh. Sako. Sako. Grabe. Nagulat ako talaga, guys, nung pagsabi ng barangay na bigla nag-message yung barangay. Sabi ni Ranz nasa Candelaria pa si Ranz. Sabi ni Ranz, Marcos, nag-message yung barangay. Huwag mo na daw puntahan sila na Giseline at nagpuntahan daw yung mga kamag-anak at nakikiusap na baka pwedeng ipa-stop nga yung pag-vlog dito. Alam, may something kasi to, pero huwag na natin pag-usapan. Hayaan lang po natin na sila na lang makaayos nun. Ano? Pwede naman sana nating pwede tayong tumulong para maayos yung problema na yun, pero sila na lang siguro. Okay? Ay, babagsak na eh. Ha? Babagsak na po. Kaya nga po na eh. Babagsak na. Babagsak na, kunting-kunti na lang. Oo. Kaya, eh. Ito na yung motorsiklo kanina yan, sa anak mo. Sa anak ko. Yan yung gamit niya, service niya. Ang mga kamag-anak niyo po ba na malayo dito? Malayo. Paano sila nakapunta dito, Nay? Hindi naman napunta. Nagsadya lang sila? Hindi. Hindi naparito. Sabi mo kanina, ang dami nagpuntahan dito nung ano. Ay, yung mga kwalaang, yung nadat ng dito. Yung laang. Mga kamag-anakan niyo ba yun? Oo, kamag-anak. Ah, okay. Nung time kasi na nagbisita ako dito kay nanay, tinignan na namin po yung lupa na pwedeng pagtirikan. Ay, may mga tao dito, so kamag-anakan pala ni nanay yun, tsaka ni Giseline. Giseline, halika. Dali, halika. Ito kaya Marcos, halika. Guys. Paano yan? Kausapin mo mga tita mo. Tita? Sabihin mo sa kanila, gusto ko magkabahay. Ay. Ha? Kausapin mo sila, ha? Huwag ka mahihiya, sabihin mo sa kanila, tita, gusto ko magkabahay, tutulungan kami ni Marcos. Ba't? Yung mga tita mo, ha? Tsaka tito, ha? Masaya ka naman, nandyan yung kapatid mo. Yan. Masaya ka? Nagbubomba ka pa rin ba? Nagbubomba ka pa rin? Sinalang ma. Kailan ka huli nagbomba? At kanina. Magkano binigay sa'yo? May binigay ba sa'yo? Magkano? Magkano binigay sa'yo? Take. Ha? Hindi alam. Hindi mo alam? 50, 20, 40, 30. Magkano? Hindi mo alam? Nag-iisa ka? Sino kasama? Ito? Oo, anak ko. Nasaan na yung isa? Ni siya. Si Ranz. Oo. Ay, nagkasakit si Ranz. Sakit yan? Oo, nag-uwi ng Bicol. Uwi dekal. Oo, kailangan niya magpagaling. Galing. Oo, Doon. oo. Babalik daw siya ulit dito sa'yo. Bibisitahin ka niya. Oo. Kailan balik? Magpapagaling lang daw muna. Galing. Oo, kailangan niya magpagaling muna. Ng bahay. Yun. Oo, kailangan niya muna magpagaling. Bakit na-miss mo na agad? Hindi. Hindi mo na-miss. Tanda mo pangalan niya, hindi? Alam ka babalik kay ikaw. Hindi. Alam mong babalik ako. Nantay ka ng Giseline dito. Oh, grabe. Taga nito pumuntang Degel. Anong ibig sabihin nun, Nay Digil? Vlog. Vlogger! Tulog ka sa amin pag ang bahay. Oo, Giseline, gusto kong tumulong. Kaya nga kausapin mo yung mga kamag-anak mo, ha? Oo, may usap. Kausapin mo sila, ha? Ayan, Sige, Giseline, naasahan kong bahay. para magkabahay ka. Giseline doon. Ay, ginagawa, maganda? Oo. Mamaya nga, Nakalipat na kami matagal doon. titingnan ko nga mamaya. Nay, ano bang naitayo na doon? Yan po, halong black na, mataas na. Laki. Titingnan ko mamaya, ha? Dadaanan namin, ha? Okay, guys. So, daanan natin yung pinapatayong bahay nila para makita natin. Naroon sa mga atilor na. Sa tulog na. Nay, ito bang anak mong lalaki? Anong trabaho niya? Sa nag-aalaga ng bata. Nag-aalaga ng... babae ba yun, lalaki? Lalaki. Nag-aalaga ng bata? Lalaki? Aba, bihira yung ganun, ah. Yan daw totoo. Nag-aalaga. Magkano daw sinasahod niya? Isang araw bago din. May iwan din naman. Hindi naman sinasabi. Pero guys, syempre, may pamilya na ba yun? Wala pa. Binata pa. Binata pa. So siya lang yung nagpo-provide ka na nanay, tapos siya rin yung iipon-ipon siguro na para maipagpatayo sila mama niya ng matitirang kasi nga dito ay binabaha. Kapag umulan dito ay hanggang saan ang tubig, Nay?
Hanggang dito. Hanggang tuhod. Eh wala daw sila yatang matakbuhan kapag ka ganong bumabaha. Kaya gusto silang maipagpagawa din ng anak. Kaya nga nagsisimusimula daw sila doon kaso stop kasi wala ng budget. So saktong-sakto sana ito pagkakataon natin to para makatulong sa kanila. Okay, mamaya pupuntahan natin yung para makita natin. Para may pakita ko din sa inyo, guys. Okay lang ba, Nay? Okay. Nasilipin namin mamaya yung pinapagawa yung bahay? Okay lang. Okay lang? Sige, Nay. Sana mapapayag niyo mga kamag-anak niyo, ha? Okay, Hindi naman naparito eh. Ang nagparito nga lahi yung nakariyan noon. Hindi kasi sa amin binanggit na kung sino sa kamag-anak niyo yung pumunta ng barangay para ipa-stop, ano? Hindi At lalo na kapag ka yung ano nila, yung kapitanan niyo ba yun, Nay? Alin? Yung nandyan sa barangay? Oo, kapitan. Si kapitana ay respetado pong tao at mabait. Mabait na. At nakakahiya kung di natin i-respeto yung desisyon ng kanilang barangay. Kasi nga dito, hindi po ito kagaya sa Bicol na basta-basta lang. Dito po ay kailangan mo nang dumaan ng barangay para sila magbibigay din ng approval kung pwede bang ilabas yung kwento ng buhay. Kasi kabisado nila halos ang kwento ng buhay ng tao dito. So, sabihin nila kung okay, sige, pwede, medyo hindi sensitive, sige, pasukan nyo, pwede nyo tulungan ganito, ganyan. So, kapag sinabi po nila na i-stop natin, ay nire-respeto po namin yun, pero may paraan pa nga. Yun ay kung magkakausap-usap po sila ng kanilang kamag-anak, ano. Okay, sige, pupuntahan muna natin siguro yung ano doon. Tingnan natin, check natin yung pinapagawang bahay ng anak ni nanay para sa kanila. Okay, nandito na tayo sa location, guys, kung saan yung tinuro din sa amin na pwede ngang pagtirikan ng bahay nila Jesseline. So may natanaw ako, nasa kalsada pa lang kami. Sa tingin ko ano naman, siguro kaya na din naman siguro ng anak nga talaga ni nanay na makapagpagawa ng bahay para sa kanila, no? Hindi lang siguro din sa atin nabanggit ng noon na may anak siyang kahit papaano ay may maayos siguro na trabaho, ganyan. So titingnan natin yung sitwasyon para ma-report ko din to dun sa sponsor para nang sa ganun ay alam natin yung sitwasyon. So ito, nakita ko na malaki, sementado lahat, medyo mataas na rin yung nagagawa. Kaya sa tingin ko kaya na siguro din naman ng mga anak nga talaga ni nanay na mapagawan sila ng bahay. So siguro yung sabi kasi ni sponsor ay kung hindi nga matutuloy dito ay manonood na lang daw siya, at kung may makita siya na deserving na mapagawa ng bahay tsaka na lang daw ulit siya magme-message, gano'n. So ito yung ito yung tinatayong bahay para kala Jesseline, pagawa ng kanyang anak. So proud din ako sa kanya kung mapanood niya to. Sobrang proud ako sa iyo kasi hindi ka muna nag-asawa at tinulungan mo mga parents mo. Ito po ba yung bahay pinapatay ko kala Jesseline? Wow! Ito po yan? Okay, malaki pala, no? May ilang kwarto ito? Isang kwarto? Isang kwarto nga. Kitisay! Opo. Okay, isang kwarto. Tapos sala. Saktong-sakto lang to dun sa saktong-sakto lang ito dun sa against the light, Saktong-sakto lang. Doon ang kusina. Saktong-sakto lang to dun sa mag-ina, no? At kung uuwi naman yung isang anak, di pwede naman sa sala. Hindi naman nagtatagal diyan. Hindi naman nagtatagal yung anak. May mga kamag-anak po ba sila tayo na nakapalibot sa kanila dyan? Wala? Oo, kasama yun. Hindi ka mag-anak din namin niya. Kamag-anakan nyo rin, ho? Sige, pwede ba namin kayo matanong tay? Kahit saglit? Bakit? Kasi tay, ganito, tutulong sana kami sa kanila dati ng pagpapabahay. Kaso nga lang po ay nag-message kasi sa amin ng barangay na may kamag-anak daw po na nagpunta doon at sinabihan nga daw po na itigil daw po namin yung pagtulong. Ayun, di itigilin nyo. Yun pong kailangan sundin, Oo, tama. Ay, sa barangay na yun. Kaya nga po. Tama. Kaya po kami ay nagpunta sa kanila, nagpaalam na lang din ako para ayaw ko pong isipin nila na hindi na ako bumalik, na ako naman ay willing po kaming tumulong talaga sa kanila sa pabahay. Kaso nga lang, syempre, sabi ko nga, respetado yung kapitanan nyo dito. Kapag siya na po ang nagsabi, kailangan respetuhin. Di ba tay?
Tama. Kailangan igalang kung ano yung naging desisyon nila. Hindi tayo pwedeng manguna dyan. Dahil kapitan na nagsasabi. Oo, kapitan na po nagsabi. Yun nga po. Pero masaya din naman ako, yung anak niya, kahit paano nakapagpagawa po sa kanila. O ano? Okay, sayang lang din natin na-meet yung anak niyan. Pero di bali, at least nakita naman natin na okay naman. So sige tay, salamat to ha. Salamat to, maraming salamat. Yung sabi ng kapitan. Yun na lang sundin na tay. Ang tama yun. Sige po, salamat ng marami. Kung gusto tumulong, ay ako'y piling tulungan din. Ay, bibigan. Sige tay, salamat to. Okay. Saan tayo dumaan kanina, Mak? Dito sa likod. So, kita naman natin. At yung kamag-anakan pa pala nila, Giseline. At tinan nyo yung sinabi nila, di ba? Narinig nyo mismo sa kanila. Kung ano yung sinabi ng barangay, kailangan sundin. Kasi barangay na nagsabi. Kumbaga ay ganun nila dito, nirerespeto yung namumuno dito na kapitana. Kasi nga, talagang karespeto naman talaga at napakabait na tao din. Nung first meet nga namin ay talaga nakita ko na yung pagiging mabuting namumuno dito sa barangay nila. Okay, so wala na tayong magagawa dito. Kamag-anak na rin nagsabi siguro na hinto talaga. Kausapin ko na lang po ang sponsor dito. No, kausapin ko ang sponsor na ganito yung naging desisyon at hindi natin pwedeng ipagpilitan at baka tayo ang malagay na naman sa alanganin. Ayaw ko nang maulit yung nangyari dati na tayo ang napapasama. Kumbaga, tayo ang napapasama sa kamag-anakan. Ito na nga sinabi ko before pa lang kami dito pumunta sa barangay na to. Sabi ko, hindi natin may iwasan minsan na magsilabasan yung mga kwento sa isang pamilya. At nasa sa atin na lang yun kung ilalabas ba natin o hindi. So medyo sabi ko nga, sa sinasabi nila na medyo sensitive talaga yung case ni Giseline, yung kanyang papa, sabi ko huwag natin pag-usapan yan, hindi pwedeng tayo ang maglabas niyan o ano man, hayaan natin silang umayos niyan, if ever man, di ba, sana maayos at mabuo ulit yung pamilya nila. Yun lang naman ang importante, mabuo ulit ang pamilya nila at maging masaya si Giseline kasi kita nyo naman may kapansanan na yung tao ay kailangan niya ng gabay ng tatay o ng kanyang kumpletong pamilya. At muli saludo ako sa nagpagawa na itong bahay na to sa anak ni nanay. Congrats sa iyo. At pagpatuloy mo lang 'yan hangga't wala ka pang pamilya. Unahin mo yung makabawi sa magulang mo. Dito ulit tayo kay Giseline at baka kailangan na nga nating i-end tong i-end tong vlog na to para dito sa kanila, sa buhay nila. Nay, ganito nakita ko yung bahay nyo, laki pala, simentado, kaya pala tontuwa si Giseline. At masaya din ako, Nay, kasi yung anak mo ay nag-effort siya na mapagawang kayo ng ganun. Tapos may nakausap din akong kamag-anak nyo doon na yun nga sabi nila, kapag ka daw barangay na nagsabi, kailangan daw sundin. Sundin na. Hindi ipuban na naman. Ano po, Nay? Kung gano'n sabi. Tulo na awa po dito ang nanay, guys. Maraming bakaw. Kahit man lang sana makatulong mo lang sa tayo doon sa pinapagawa nila, diba? Kahit ngayon sa akin lang pwede nang maitulong doon. Maibigyan ng bubong, finishing, kusina, CR, diba? Bintana, pintuan. Ano po bang sabi ng anak mo? Saan niya daw po, ano yung pinag-ipunan niya talaga? Yung pampagawa ng bahay niyo, inipon niya? Inipon niya. Okay. So, ganito na ha. Yun din ang sabi ng kamag-anak niyo ay wala naman po ako magagawa doon. Anay, basta huwag sana sa loob niyo sa amin. Kami gusto naming tulungan kayo. Gustong gusto na Kaso nga lang, may mga gantong pangyayari na kailangan naming sundin para hindi naman kami ang mapasama. Anay, good luck na lang po sa buhay ninyo, Nay, at sana ang anak niyo ay magtagumpay tapos mapatapos niyo itong bahay ninyo at makalipat kayo doon,
At sa mga nagpapahinto sa amin, sana kayo din, tumulong din kayo dito kala nanay. Kasi kayo po may kagustuhan din na magpa-stop. O kung sino man sa kamag-anak ng nanay, di tulungan niyo po sila. Ano? Sila magtulong sa inyo. Nay? Paano na? Magpapaalam na ako. Ha? Pasensya na ulit. Masaya ako, nakilala ko kayo. Sana sa susunod na makita ko kayo. Nandoon na kayo sa bahay ninyo. Tapos na. Nay? Sige. Sige, Nay. Salamat to. Giseline, paano? Pupunta na kami. Anong nakapunta kayo doon? Kay Ivy? Opo, Nay. Ano? Kaso nga lang po ay may gawa pa sila. Busy pa. Ha? Giseline, paano? Punta na si Kuya Marcos. Punta. Malaki pala yung bahay mo. Doon. Oo, nakita ko. Tuloy lang ang buhay, ha? Giseline. Huwag mong itigil yung ginagawa mo. Ha? Giseline, yung ginagawa mong pagbubombog mo itigil yun, ha? Sige. Kasi nakakatulong din sa inyo yun, ha? Yan. Kasi nag-iipon-ipon to si Giseline, guys, para yung pagbobomba-bomba niya may naiipon-ipon siya kahit paano doon. Kalungkot naman to, guys. Sige, Nay, ha? Sige po. So, Salamat na lang. sige po, Nay. Salamat din sa inyo. So, tatry ko din ngayon, guys, kung makadaan tayo ng barangay para mas malinaw, para mas malinawan tayo, siguro. Mas mainam may dumaan tayo ng barangay para po ma-close natin to kung talagang hindi pwede close deal. Di ba? Wala nang iba tayong iniisip kasi medyo isipin din po kasi natin to kung paano natin may tutulong-tulong o ano. Di ko alam, guys, di ko alam may paliwanag kung bakit may mga gantong pangyari minsan na yung mga kamag-anak sila yung pumipigil din sa tulong na pwede matanggap ng mga kamag-anak nila, di ba? So ang barangay naman, di naman niya magde-decision kung walang nagsabi sa kanila din, di ba? Nirespeto lang din nila kung ano yung decision ng family ng binavlogan yan. Kaya sinabi nilang i-stop nga daw. Okay, sige, pupunta na din po tayo at dadaan tayo doon at maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon ni Mac, cameraman natin, at sana ay nandiyan kayo palagi para suportahan pa din kami. Commander ni Marcos, Rans TV, salamat po sa inyo lahat. God bless po.